10 ng gabi noong 26 ng Setyembre 2018 sa Naik, Cavite. Abot-abot ang pag-aalala ng isang pamilya. Ang inang si Aling Yuli halos di malaman ang gagawin. Pakiramdam ko talaga, Minaya. Noon kasi ang dalaga niyang anak na si Michi sa di malamang dahilan ay biglang nawala. Ginagawa mo, parang hirap na hirap ka. Hindi ko kasi marunong mag-lettering eh. Ayon kay Aling Yuli, Nako, alas 8 ng gabi ng araw Yeah, na yun, tulungan mo naman nasa ako bahay pa raw mag-editing. si Michi. Gusto mo, computer line natin. Ano? Pwede. Sige, samahan mo ako ah. Pero dahil sa project ni Michi, nagpaalam raw ito kasama ang kapatid na si Andy. O sige, bilisan niyo at madilim na ha. Lumabas siya ng bago mag-8. Lumabas siya ng bahay. Alam ko talaga. Malay-malay si Andy na noon palaya, di na makakauwi ng bahay ang kanyang kapatid. Si Aling Yoli halos mamuti na ang mata sa kahihintay. Nagbukas ako ng Facebook. Sabi ko sa anak ko, ate mo, sabi niya, wala. Sabi niya, umuwi na. Tapos, Sa puntong ito, si Aling Yoli at si Andy nagpasya na ngang maghanap. Under construction pa rin ang malaking baraw. Si Michi ay hindi pa rin nila nakita. Kaya nga ito si Aling Yoli noon, napakasama na ng kuto. Kinabukasan, mag-inang Yoli at Andy. Anak kong babae, hindi ko kasi umuwi eh. Ang kaso, itinala na nga sa police blotter. Si Michi sa naturang subdivision, tumulong na rin sa paghanap kay Michi. Yung iba doon maghanap. Yung kabilang grupo, doon sa kabilang. Kasama rin naghahanap ang ilan sa mga malalapit na kaanak ni Michi. Isang malagang lead ang nakita ng group. Si Michi po yan. Sa kabila nito, para sa mga pulis, ay kailangan muna ng formal na kumpirmasyon na si Michi na ang bangkay. Yung hindi pa siya